thoughts, ano-ano ba yung mga pagbabago doon sa 2023 immigration requirements para magabayan kami. Pag-usapan po natin sa video ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at alam ko na napakarami na sa inyo yung nakapanood na ng balita, nakapagbasa na ng mga articles online o kaya doon sa mga periodiko or doon sa mga newspapers, at alam na natin na may mga pagbabago na ini-introduce doon sa immigration requirements doon sa mga tao na magta-travel at lalabas ng bansa. At mayroon ring instance na hindi ito itutuloy ito, etc. etc. Pero dapat kung handa tayo at kung alam natin yung mga pagbabago na ito ay hindi tayo magugulat at mapaghahandaan natin sa sarili natin kung tayo man ay magta-travel. So umpisahan na natin yung mga pagbabago na nakita natin doon sa mga immigration requirements. So unang-una na po dito, yung pagbabago ay mas klaro, mas transparent at mas madali para sa atin na magta-travel sa ibang bansa, na makita yung mga requirements kung tayo ay lalabas. Kasi dati parang alam natin na mayroong umiikot na mga papel doon sa mga requirements at inilagay na natin ito doon sa ibang mga videos natin. Pero doon sa mga regular na travelers, hindi nila alam ito, at syempre babase nila yung pag-travel nila at saka yung pagdadala ng mga documents doon sa makakilala nila, doon sa makakausap nila, etc. etc. Ngayon, meron na tayong checklist at meron na tayong klaro na kung ano man yung mga documents na hanapin para kung ipaghahandaan natin ito ay hassle-free yung pagdaan natin sa immigration. So, kung ikaw ay magta-travel at ikaw yung gagastos nung sarili mong travel, walang pagbabago. Wala halos pagbabago dahil kung ano yung mga requirements na hihingin sa'yo, kung ano yung mga documents na hihingin sa'yo dati, yun pa rin naman yung hahanapin sa'yo kung ikaw yung magbabayad ng sarili mong travel. At gayon din yung ating immigration formula, ganun pa rin, personal circumstance, tapos titingnan nila yung purpose of your trip, kung kaya mong suportahan yung sarili mo at kung babalik ka sa Pilipinas pagkatapos ng iyong travel. Pang-apat, doon sa mga nagtatanong na bakasyonista na OFW, ano ba yung status natin kung tayo ay lilipad sa Pilipinas at tayo ay magbabiyahe kasama ng pamilya natin palabas ng bansa. At nandoon po sa guidelines, napakalinaw na kung ikaw ay OFW at ikaw ay babiyahe kasama ng pamilya mo, for example, pero babalik ka doon sa Pilipinas bago ka lumipad doon sa bansa na pupuntahan mo, ang kakailanganin mo ay mga documents bilang isang turista.
So, i-assess ka bilang isang turista. Pero, kung ikaw ay OFW na lilipad doon sa bansa kasama ng pamilya at pag-uwi, maghihiwalay kayo, didiretso ka na doon sa iyong worksite at yung pamilya mo ay babalik sa Pilipinas, OFW documents yung kakailangan sa'yo at nasa sa'yo, syempre, responsibilidad mo para alamin kung ano yung mga requirements ng OFW na mag-e-exit sa bansa at yung mga tourists na mag-e-exit sa bansa. So ngayon, very, very clear. Hindi katulad dati na parang pag tinatanong natin, hahanapin natin yung sinasabi ng spokesperson ng immigration or yung mga comments doon sa mga newspaper clippings or doon sa mga news articles. Pero ngayon, meron tayong documents para sabihin sa kanila na kailangan i-assess nyo ako bilang turista dahil ganito yung circumstances ko, or kailangan i-assess nyo na ako ng OFW dahil pagkatapos ng trip namin ng pamilya ko, ako ay lilipad na doon sa aking worksite. At yung panghuling pagbabago, sinasabi nila na ang secondary screening ay hindi dapat tatagal ng 15 minutes. Pero yung 15 minutes na ito ay mula doon sa start ng interview sa'yo. So, ibig sabihin, pag inasikaso ka na, pag na-fill upan mo na yung mga forms, kung pinag-iintay ka, hindi po kasama yun doon sa 15 minutes. Kailangan mag-uumpisa yung 15 minutes kung i-interviewin ka na at nakasalang ka na doon sa secondary sponsor, secondary na screening kay immigration officer doon sa immigration corner. So, ganun pa rin siguro kung matagal at marami yung ini-interview, hindi pa rin mag-uumpisa yung 15 minutes mo at hindi tayo po pwede magreklamo at sabihin sa kanila na bakit inaabot ako ng napakatagal pero dapat sinasabi nyo na 15 minutes kasi ang 15 minutes mag-uumpisa pa lang doon sa start ng interview at kailangan alamin natin yung mga pagbabago na ito lalo-lalo na kung maaapektuhan tayo doon sa pagbabiyahe natin at usually yung mga maaapektuhan ito ay yung may mga sponsor or yung mga nangangailangan ng tulong doon sa paggastos, doon sa pagbabiyahe nila. Doon sa mga regular na funded, self-funded na mga travels, wala pong pagbabago at dire-diretso pa rin tayo sa pagtra-travel. And dahil po dito, doon na lang tayo magkita sa susunod na video at magandang buhay sa ating lahat.